But now it's 3-0 and we are heading into the fourth game of this series. Para sa Aurora, the ideal scenario is for them to win it. At syempre ang sasabihin, lalo na pag nagkakaroon ng mga interviews, it's one series at a time. But now, in the most important series of this season, it's one game at a time. At sisimulan natin o ipapagpatuloy natin ang seryeng ito sa Final Clouds, where you're looking at it, 88% for Team Liquid Philippines and only 2 wins for Aurora in that statistic. Fred rin ang mga ang minamata ng Team Liquid as their first pick. Pwede rin naman na Harith. At narinig nyo na, isang barahan na ang nabunot ng TLPH. That's going to be the Fredrin Harith at sagot ng Aurora. Gatot Katsa naman siguro yung kasunod. At yun na nga, Telegraph, Lapu-Lapu and Farsa or Lapu-Lapu and Granger. Yan ang pwedeng ma-expect natin sa TLPH sa sobrang bilis na draft na to. Granger ang kasunod. For sure. At ayun na nga. Wolf, hahayaan lang kita magluto. Magsasalita lang muna ako kasi magbabandi naman sila eh. Magbalik po mamaya, ayan na. Finally, pinik na ang Akai para kay Demon Card. Ito yung finish natin ng game na number 2. And it works wonders for Aurora. Yung pambuwag ng Exodia. Exactly. Kailangan iba yung Farsa. Kahit yung Aurora, kahit hindi nagme-make sense na iba yung Farsa, kahit meron silang pang-counter, wag mo nang ibigay yung pang-apat na pang-buo. Bukod dyan, Hylos and Hilda, yung kailangan din i-consider dito ng Aurora as their bans. This is Aurora in quite an unfamiliar situation. Nabanggit mo nga, merong mga pambuwag eh. Merong mga at least stoppers to what TLPH is about to do here. Kasi finally, nakapag-pick up na sila ng isang hero na makakapalag doon sa utility nitong si Carl TC, and that's exactly what's gonna happen. Farsa and the Eve ang tatanggalin dito ng dalawang kupunan, so magkakaubusan in terms of the mid lane matchup. Pero sa puntong ito, hindi na ako magugulat kung meron na naman silang huhukayin sa kaila-ilaliman. Exactly. Nandiyan pa rin naman ang Lunox. Nandiyan pa rin ang Valentina. And in this scenario, pwede nga naman kunin ng Valentina. Meron ka na magandang ultimate na kakopyan, which is either the Avatar of the Guardian o kaya naman yung Akai ultimate. But for Aurora, are they even considering banning the lot against Sanji? Or yung Selena din naman ay magiging problema sa kanila because of how good it can help when it comes to leash, when it comes to the farming speed nitong si Fredrin. At syempre yung Hylos. But that is the Valentina indeed na ibaban. Now, TLPH. That's the Novaria para sa kanila. Mage ang nagkapurohan. Kukunin na ba ang Lunox or ang Kimi ng Aurora para hindi na ito mapunta sa TLPH? O kaya naman ang Selena na in that scenario ay magiging maganda para sa TLPH. I think this is a mid lane na pipiliin na Aurora. Do you want to go early or do you want to go late? That is the choice. Would you want to go Selena for maximum damage or Lunox rather for maximum damage, or just give out the Selena para at least una pa lang you give out the vision, you give out the stuns as well, at magiging malaking tulong yon courtesy of that Granger na pwede mo talagang mahanap towards the back lines. But for them, it's the Cecilion, which is, from what we saw, is the closer. Pag medyo nagkakagipitan na, sa Cecilion na sila kumakapit na gamit nitong si Yue. There's no Farsa that's available. So ano ay pang-counter dito? Kimi comes to mind, Selena comes to mind, yung Hilda open pa rin. And Hilda nga. Uy! Isang yung... So yung Sanji card ang binago nila ngayon. They will go back to the Luyi. And now, XP lane. May Esmeralda na pwedeng piliin ngayon para kay Edward. Sulit na pick to. There's so much shielding from TLPH. Pero yung isa pang option dito is the CC, kaya nga lang magiging late game. Kung early naman ang usapan, nandyan pa rin ang glue. Terizla is also open. And I think Terizla ang kukunin. that's the Terizla. Lalaban sila doon sa mga early game objectives. You're looking at a possible penalty zone towards the team fight. Gusto nila na once na makasalubong nila yung ulti mula sa Luyi, just put the punish right away. Looking at the matchups, Wolf, how's it looking like? It's gonna be crazy. Hindi ganun kalakas ang Luyi kumpara sa isang sa composition dito ng Aurora, pero TLPH na buo pa rin yung gusto nilang piliin. This is still the Exodia
yung God cards ng TLPH, yung baraha na gusto nila buhay, nandun pa rin. I think TLPH has got the momentum. Pero this will be a 50-50. Gagayahin ko si Dreamer. Kung sino ang unang makakuha ng turtle, siya yung mananalo para sa akin. Aurora looks to extend. TLPH looks to end. What's about to happen here? Casters, your turn. Malalaman na natin kung paano nga ba magpapatuloy ang ating Grand Finals. Sa huling tatlong laro ay napanood natin na nagdodomina ang Team Liquid Philippines. Paano pa kaya pupuso ang Aurora Gaming dito? Napakabigat ng naatas na responsibilidad para sa lahat ng mga miyembro ng Aurora Gaming dito. Again, kailangan nila mag-reset, kailangan nila mag-restart for sure naman. Talagang kinalmahan na nila ang kanilang mga sarili. Yeah. Kasi isang hakbang na lang at CLPH. Actually, hindi nga lang reset yung kailangan dito ng Aurora kasi gusto nila manalo. Aray. Kailangan nila ng full reverse sweep para mapigilan ng Stampede. Buhay na buhay talaga dito ang Stampede. Ang tanong lang talaga, is it gonna be golden? At matagal-tagal na nating hindi nakikita yung mga ganitong klaseng comeback. A full reverse sweep. 4 na panalo ang kailangan kunin ng Aurora Gaming kung gusto pa nilang makuha ang Immortal Cup. And when we look at the players coming in from Aurora Gaming, si Yue ay naghahanap pa rin ng kanyang pinakaunang championship. Oo, yun nga yun eh. Tsaka again, marami na silang mga dinaanan. 4 na championship na ang kanilang dinaanan. Pero hindi pa rin na ibibigay sa kanya. Sinabi ni Edward na gusto na niyang bigyan ng championship itong si Yue. Pero parang nagiging mailap pa rin hanggang ngayon. At hanggang ngayon nakikita natin na ayaw talagang paglaruin ng Team Liquid Philippines ang Aurora. But with this Akai pick na mukhang kanina pa hinihiling ng ating mga panelists nila Wolf, ay para bang mas nakakahinga ngayon ang Aurora. Yeah, I do agree. Ito yung, I would say, again sa nakikita natin mula sa Team Liquid Philippines, parang ito yung pinaka-reliable out of the many heroes na pwedeng ilabas dito ng Aurora. Lalo yung Akai ni Demon Kite and even yung Terizla ni Edward, pasok mo pa dyan yung winningest gold lane para kay Doming Kite. Ito rin talaga yung naging favorite ni Doming Kite during the regular season of Season 16 kung saan naging napakalinis at ganda ng record ng Aurora Gaming. Ang pinakauna nilang talo dito ay Week 1 pa. And mukhang nagkahanap na naman ng laban ng Team Liquid Philippines. Turtle ay nariyan na. Grabe, palaban talaga dito si Daddy JP. Ngayon si Demon Kite ay pinapalayo. Oh my goodness, hindi makalapit. Meron naman siya available ni Heavy Speed. Ipipilit na ata ni Demon Kite na makadikit. Ay nagamit na. Pero nandun yung focus mula kay Sanji. Dispersion rotation. At first blood ay napunta na kaagad sa TLPH. Kaya naman magiging next sa target nila ay wala iba. Kundi itong si Edward. Ang Brazers run up to now para sa ship. Wow, my goodness. Edward, akala natin yung Terizla, ito yung magsaset sana sa Aurora for the Turtle. Kaso si Sanford nauna siya. Na-force yung heavy spin mula kay Demon Kite. Hindi na naman sila nakapag-contest ng pagong. Tingnan mo naman, no, ito si Sanford talaga ay lock ang target dito kay Demon Kite. Mapa-tank jungle man o mapa-assassin fighter, di pa ay talagang hinahanap siya ng XP laner ng Team Liquid Philippines. And looking at the gold leaders, atid ng ating sponsor na BPI, Oheb and Sanji ang namumuna ngayon sa ating laro. In fact, 1,000 na ang lamang ng Team Liquid Philippines. And ito ang naging trend natin for the past 3 games. Laging nakakalamang sa early game ang Team Liquid. Yep, and lalo pa, mas malaking problema dito ng Aurora kasi yung Stampede went global. Oheb. Okay, nagamit yung AOG. Atras si Oheb with a flicker. Sobrang play safe naman nun. Talagang iniiwasan din ni Oheb na mamatay. Kasi kung titingnan natin yung pat nung item na Priest kay Pierce, ayan na si JP pa rin. Alam mo, feeling ko talaga si Demon Kite yung tulog niya mamaya, hindi lang si JP makikita niya, pati si Sanford. Kanina pa ayaw paglaruin yung jungler ng Aurora. May rotation din kasi yung dalawa eh. Kapag greens lang, nandyan si JP. Kapag objective, nariyan na rin si Sanford. Big pressure as well dito sa gold lane ng Aurora Gaming. Nanriyon na rin sila Carl TZ and Oheb, the Baby Cakes tandem na na-enjoy natin for the past year. Sinong mag-aakala na si Carl TZ at Oheb ay magiging ganito katibay. Naging magkakampi. Grabe na yung bonding nila. Ay, naku po, binandingan din ng CLPH si Light.
Ang bilis na tunaw nila ito na. Ito na naman yung mga information game na napapanas yung TLPH. Alam nila kakababa lang nung Akai and walang tao sa mid. Actually kahit may tumulong doon, si Yue lang yung pakakatulong and alam naman ng TLPH, wala pang damage yung Sicilian. Kaya naman kahit sino pwede nilang bigyan, kahit si Light pa yung makita nila, tatalon kagad yung TLPH. Ayun na, nagkakita na. Si Sanjay sumama na rin. Diversion kagad. Ay nabitawan. OJP? Ngayon, ito maging Jammer Force. Atras mo na dito Oh, si Danny no! James. Gayon din naman ang apat ng miyembro mula sa Aurora. At libre na naman nilang ibibigay itong bagong na to. And that's the second turtle na mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines at hindi pa nga re-retry ito ni Carl. Ilalaban pa yung purple. Oh my goodness! Wow! Naagaw pa ng Young Goat. Kanila lahat. Walang makuha yung Aurora ang TLPH. 1.7k na ang kanilang kalamangan. Pangalawang pag ayaw mamigay Ayaw ni talaga. Carl Tizzy. Ayaw paglaruin, men. Retribution. Buti nila kahit nasunog pa. Ngayon, susunugin ata nila si Edward. Ay, sa gitna! Napakahakdi na talaga. Flicker na bitawan na rin kagad ni Edward para lang makatakas. Men, yung mga kids nila dito, defensive JP, nila ginagamit. si Booming. JP, napakatapang, men. Ibang klase yung mga kasalanan na meron dito si Daddy JP. 5 minutes pa lamang ay tila ba'y hindi na makahinga ang Aurora sa ginagawa sa kanila ng Team Liquid Philippines. Biruin mo may mga tore pa pero parang walang pake ang Team Liquid Philippines. Tuwing up ang mga ulti, tuwing up ang mga battle spell ay hinahanap nila ang mga targets na gusto nila. Ang problema kasi yung sistema ng Aurora kailangan i-set up, kailangan i-install. And yung TLPH, ang ginagawa nila, dinidisrupt nila yung mga key members on the side of Aurora. Ipotok nila para hindi makarespo sa mga susunod na skirmishes and dun silang mahanap ng mga punish. Yung mga natitirang members ng Aurora na kaya sanang lumaban at mag-reinforce na kanilang aggression, hindi umaabot sa mga pinipiling laban ng TLPH. And this is by far, I think, one of the faster games as well para sa Team Liquid Philippines. Gamit na gamit. Mahanap din si Carl. Ipitin natin si Card, pero yung Taunt ay Ito na yung Sanford. Si Sanford sa likuran. Di mo kahit ang magiging target nila. Dispersion rotation na force kagad. Yung heavy spin. May idea dito ang TLPH na uubusan ng kits and resources. Hindi lang yun na nauubos. Pati yung mga buffs dito, inuubos din ang TLPH. Yue! Nahanap na naman ang purple buff. Carl Tizzy ay gutom na gutom sa mga buff ni Demon Kite. Forcing out the Bats Feast as well. Papasukin pa sa likod. Napakatapang talaga sila ngayon ay mapipilitan na kumatras. Kalahati yung buhay ni Carl Tizzy. Ngayon si Ohim ay free hit lang sa likod. Oh my Dispersion rotation, nahahaptian na rin si Dominic Kite. Ohim ay nakabasag na ng tore. Men, hindi makahanap ng solusyon ng Aurora. Pre, nasipsip ka lang ng isang duality na wala yung kalahati ng buhay ni Doming Kite. And again, TLPH, they're just forcing the issue against Aurora. Forcing out skills, forcing out spells. And even if hindi ma-convert yung kill, okay lang sa kanila. Kasi magpa-back up lang sila habang kinukuha nila yung mga objectives. This is going to take so much mula sa side ng Aurora Gaming. They are facing the defending champions of MPL Philippines na gustong mag-back-to-back. And for JP na undefeated sa Grand Finals, papasagin at susubukan ng Aurora Gaming. Pero para bang wala silang mahanap na butas sa TLPH for the last 3 games. Counted na ito rin. Men, ibang klase na JP at ito si Sanford. Kung sino-sino na lang ang pinagtitripan nila. Ayaw magpahinga. Dito na ni Diversion Play. Wala atang ideya dito ang Aurora. Pasok si Cardi. Dito mama yung Taunt. The Flicker. Ay na-force na rin kagad. Even the Battle Beast. Para dito kay Yue. Wala pa masyadong damage itong Cecilio na ito. Pwede na rin-force ulit. Heavy speed. Si Cardi na ata magiging sakripisyo nila. Napalalim na rin. At ibibigay na ata nila. Gamit yung penalty zone. AOG. Dalawa ba? Si Sachi lamang muna yun. Pero nandun si JP para protektahan. Mga Anaxus. Ngayon naman si Sanford ay pupuntahan yung likod. Baka patayin din natin doon si Light. Na-combo pa nga literal. And Ohim with a kill. Well, at least ngayon nakahanap na ng trade ng Aurora Gaming. Great heavy spin mula dito kay Demon Kite. Kaya naman nakakahinga pero hindi pa rin makakapaghinga dito sa purple buff na hindi pa rin niya makukuha. Ayaw! Makontento ka na daw doon. Sabi ni JP, napana siya na dito si Carl Tizzy. Medyo baliktad yung combo na ginawa ni Carl kanina. Nauna yung taunt bago yung retry. So hindi umabot yung slow. And again, napakaganda ng heavy spin na nakuha ng Demon Kite.
That's a big punish coming out from Aurora. Kahit paano, ma-hold off nila yung pressure na nilalatag dito ng DLPH. Pero men, si Carl Tizzy pa lang yung problem 1. May problem number 2 ka pa si JP. At habang tumatagal to, si Oheb ay sumasakit na rin. And Granger is one of the favorite picks dito ni Oheb. I think all time ay number 1 si Oheb, the Filipino sniper dito sa Granger pick na ito. And looking at the stats right now, in this 9-minute game, ay hindi na nga talaga nakakahinga ang Aurora. Saktong greens na lamang. At kahit kapag nag-greens dito si Demon, kahit pare nakikita siya ni JP. Oo, tsaka ang mahirap dito, kailangan magsama-sama ng Aurora kapag kumuha ng objective si Demon Kite. Wala talagang laya dito ang Aurora Gaming at ibibigay na nila. Wala silang choice pre, kailangan nila ibigay itong Lord na to. Hindi talaga sila pwede mag-contest. Lalo na't may diversion pa pwede manggaling mula dito kay Sanji. Oheb, nagpapalaki ng stats. Actually, kanina pa niya kinikase yung Lord mula kay Carl Tizzy. Pero yung mga ganong klaseng play, hindi siya cute siya eh. Pero sa totoo lang, super consistent mula sa TLPH. Lagi na lang nilalayer, men. Kanina pa yung Death Sonata sa karetring ni Carl, lagi magkasabay. Praktisado na talaga ang ginagawa ng Team Liquid Philippines. And here comes the diversion play. Ang tanong ay saan sila mapupunta? Demon Kite! Ay, bibigyan na naman nila si Demon Kite. Hindi na naman naagaw. Ay, hindi na naman niya nakuha yung kanyang purple buff. OMG! Talagang kanina pa ata, since minute 2, wala pang purple buff itong si Demon Kite. Akala mo naka-funny yung Akay eh. Akala mo naka-funny si Demon Kite dito kung gusto ng purple ng Team Liquid Philippines. May Holy Shields pa naman dito sa gitna pero agad na itong puputok. Sila. May Holy Shield pa doon sa may bandang ibaba. Si Light ay kailangan na nga mag-recall. Nagkahanap ng inhibitor turns ang Team Liquid Philippines dito and Aurora Gaming forced to defend against this Lord Empowered GN. Okay, sumabog na naman yung ibaba eh. And naka-ready pa rin ang CLPH. Pinapatay ni Sanji kung may lilikod sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin na nakikita si Light. Nasa likuran ata. Penalty zone na, 3 ang nahuli. Pero sapat ba yung kanilang damage? Parang hindi! Kasi pinagpapabaril! Kasi nandito din Oheb. Kapapawatay din si Oheb. Kailangan na kumagay. Hindi na nagamit din. Layo si Demon Guy. Same with Edward. Pero sapat ba yung kakayahan nila? Sanji naka-flicker na. Dispersion. Diversion play. Actually, ay ginamit niya at hindi lang siya nakasakay. Kakuntigan pa siya doon na makalabas ng Aurora. That sandwich from Light, it worked out in their favor. Medyo nagkagulo yung team fight for TLPH. Nag-disperse sila. Even na nakapag-flicker out si Oheb. Medyo nag-overcommit din yung Granger and nahuli siya ni Doming at pa rin ni Yue. And the regular season MVP of Season 16, Light, finds a way para dito sa Aurora Gaming na makahinga pa mas lalo. Mapapanood natin yan sa ating instant replay. Penalty zone mula kay Edward. Yes, it was a quick flicker mula dito kay Oheb pero Midnight, paano ba na nag-continue ito? Tinamaan na naman ng Sanguine's Claw si Oheb tapos tinamaan siya nung Pat's Impact mula kay Yue. Kaya naman napatumba nila yung Granger and after that, nawala yung damage dealer dito ng TLPH. Although nandiyan pa naman si Sanford at si Sanji, nagkahiwa-hiwalay na sila kasi nandun na lumabas yung heavy spin mula kay Demon Kite. At pumupuso pa rin dito ang Aurora Gaming. Nakat nila ang gold lead by around 2,000 at kaya na pumalagi. Itong mga 4,000, 5,000, yan na yung kahit papano ay kaya mo makipag 5v5. Granted na mas maganda yung maging setup para sa Aurora Gaming. Tandaan natin, hindi na pwedeng madapa ang Aurora dito. 3 beses nang nanalo ang Team Liquid Philippines at isa na lang ang kailangan nila for back-to-back MPL champions. At 40 seconds na lang ang ating inaabangan para sa pangalawang Lord ng larong ito. Si Light ay matatagpuan dito ni Carl Tizzy. Ngayon, kinakapa muna ng Aurora yung mga damuhan dahil ang daming mga players dito ng CL na hindi nagpapakita. Kasama na ang Aurora, hahawakan ng CLPH ang Lord. At si Sanford ay nakaabante. Naghahanap si Sanford ng angulo dito. Sasayawin lamang ang Lord. Carl Tizzy, hahawakan na half HP para sa Lord na to. Demon Kite nasa harap pa rin ni Carl Tizzy. Edward naghahanap si JP doon sa likod. Makikita si Yue. Si Sanford ay tatalo na rin. Edward! Likod ay tumalo na rin. Itong si Edward. Sanji ata ay mapapatay. Yung Lord! Examine Force pero makakatakas din siya. Yung Lord! Oheb ready pa rin talaga. Ang ganda ng heavy spell. Si Demon Kite ang nagtagumpay. Bukay pa rin naman sila dito. Mapapatay siya ni Doming. Sanford! Sa bahagi naman, may hinakamit doon si JP. Si JP ngayon ay idadalin, or si Sanji ay idadalin doon sa may gilid. Pero lalayo na muna sila. Sabi ni Sanford. Doming Kite! Dila pag-examine force. Atras muna si Oheb dito. Sasaluhin na ni Sanford lahat ng damage mula dito sa Aurora. Wow! Pero buhay pa rin siya! No way! Son! Purify yung nagamit ni Doming. Pero hahabulin siya ni Danny JP! Si Light ngayon ay kailangan na rin. Ang baba na buhay! Balls from Yue! Pero hindi
hindi pa rin sapat yung mga damage niya. 5 segundo para dito kay Demon Kite. Hindi no. naman susubukan ng Team Liquid Philippines na tapusin ito dahil may problema doon sa may bandang itaas. Miracle Lord Steel mula dito kay Aurora Gaming. Demon Kite binuhay ang pag-asa ng Aurora. Talagang maganda yung naging desisyon niya rito. Imbes na iipit si Carl TZ sa loob ng Lord Pit. Nagdesisyon siya na ilabas yung friend rin para siguradong hindi makaka-retry. Ilang beses na natin nakita si Carl TZ na nakakanakaw ng Lord kahit pa nakaipit sa pader. And also Edward, that penalty zone on the back na zone niya si Oeb. And even though they lost that E-point again, they get the Lord and they prolong this game. Yun naman talaga no, ang kailangan when you're running a Sicilian on Yue, kailangan tumagal ang larong ito. And looking at Yue right now, nakikita natin talaga yung kagustuhan niya na manatili dito sa Grand Finals. Ilang Grand Finals na tinignan ni Yue. Ilang fans na rin ang sumusuporta at umiyak kasama niya. Pero ngayon, sa game na ito, nakikita natin ang puso. But in front of Team Liquid Philippines, na walang awang sumusugod, ano pa bang natitirang win condition for Aurora? Ang kailangan ng Aurora dito, honestly, is maulit yung ganong klaseng Lord Dance Edward jumping onto the backside. Medyo kaya na nilang harapan dito si Sanford kahit overwhelming yung damage. Nakakite na nila yan with Demon Kite na magagamit niya yung kanyang heavy spin and also the Zaman Force na pwedeng ipanlaban nila doon sa Lapu-Lapu. And syempre, kailangan din mag-ingat ng TLPH kasi humahakdi na si Yue. Ito yung pinakamalaking win condition ng Aurora, the overwhelming infinite scaling magic damage of the Sicilian. 40 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. In terms of objectives, lamang pa rin naman ang Team Liquid Philippines. 1 Lord and 3 Turtles. Pero yung most recent Lord ay nakuha ng Aurora Gaming. Itong purple ay ilalaban na naman nila at hindi na naman ito makukuha ni Demon Kite. Ibang klase si Carl TZ. Nakuha niya yon, ginamit ang kanyang retribution. Naabot naman para doon sa pagsisimula ng ikalawang, actually katlong Lord ng laban na ito. Hindi pa naman ito yung enhanced or yung luminous na Lord. And sobrang importante para sa Aurora na makuha. Kasi if ever man na makuha ng TL to, maaaring ito na yung exclamation point pre. Oo. At sa init pa naman ng Team Liquid Philippines for the past 3 games, ay alam natin na ito lang ang kanilang kailangan para subukang tapusin ang larong ito. But for Aurora Gaming, prolonging this game, they have to take it 1 game at a time. Sinabi mo kanina midnight, yung full reverse sweep. And I believe in the last few seasons, no, in the entirety of MPL Philippines, wala pa atang nakakagawa nun. Yeah, and ngayon malaking task yun for Aurora. Atomic kahit hindi na niya hinahayaan maulit yung setup kanina. Alam nila manggagaling sa likod si JP. Kaso nakikita nila Harit na medyo delikado ito for Aurora kasi pwede mag-turn yung TLPH. And kapag na-burn yung Zaman Force, ang pwedeng gawin ng TLPH is bumalik lang sa Lord. So kailangan talaga mag-iingat ng Aurora sa mga vision na pinapakita nila at binibigyan nila kay JP. Half HP para dito sa Lord. Walang Harit. Carl TZ, Demon Kite doon sa may bandang gilid. 50-50. Okay, Sanji dito. Why? Kahit ang dyan nagwagi sa retribution battle. Kailangan naman ito si Tommy. May diversion. Si Owen pa. No way! No way! Base lock na dito ang Team Liquid Philippines at sa liga ng pinakamalalakas. Ira ng Cavalry ang papagaspas. Tuloy ang Golden Road dahil ang ihirangin kampiyon ng MPL Philippines Season 16. Team Liquid Philippines! Back-to-back championships para dito sa Team Liquid Philippines. Nakuha man ng Aurora ang Lord. Nasa lisi naman ni Sanji at ng Team Liquid ang base ng Aurora. Sweeping Aurora Gaming, ending their win streak, finding the Immortal Cup. Oh my goodness! The Golden Stampede is still alive. Team Liquid Philippines binalik yung winning play mula sa last season. And this time around, sila muli ang tatanghaling kampiyon. Back-to-back championships for Team Liquid Philippines. And ladies and gentlemen, Cuneta Astrodome na puno. Palakpakan natin ang ating M7 representatives, Aurora Gaming and Team Liquid Philippines. Napakalakas ang kanilang pinakita at dadalhin nila yan sa international stage. Oh my goodness, napakatindi ng puso ng mga players na nakikita natin dito.
ibang klase yung aura. At alam natin na binigay pa rin ng Aurora Gaming ang kanilang lahat. At makikita natin sila muli sa F7 World Championship. Hindi pa tapos ang kanilang istorya. Pero sa ngayon ay pupuntahan muna natin ang istorya ng Team Liquid sa ating main stage. Super fans, with that sweep, make some noise for your back-to-back champions, Team Liquid Philippines! After 8 weeks and 5 days of the playoffs, we now have our MPL Philippines Season 16 champions! Get ready to lift your trophy you've earned! What a moment! An opportunity for them to complete the golden road, and they have what it takes to continue it yet again. Making something happen, moments for them, and now I think it is time. I think they're ready this time! Get ready to lift the trophy you've earned! In 3, 2, 1! Lahat ng pagod at sakripisyo para makuha ang pangarap. A well-deserved trophy and your symbol of immortality. To present more of the awards, we welcome on stage Mr. Victor Tan Kabuay, Peso Project Manager. Now to award their medals, Coach Tic Tac. Coach RC. Sanji. JP. Perks. Carl TZ. The Apex Predator, Sanford! Oheb. And their manager, Miss Mitch Liwana. Once again, your champions, Team Liquid Philippines! and finally, we award our final MVP! The player that has significantly contributed to their team's road to immortality. Presenting this award is Miss Janet R. Tumang, Supervising Sports and
and Games Regulation Officer. And Mr. John Carlo R. Felix, Sports and Games Inspector. And now, are you ready to find out your finals MVP? Sino ang boto ng madla? Any guesses? Isigaw nyo! And your finals MVP is... Once again, your finals MVP, JP! JP, congratulations! You now have a finals MVP kasama ang iyong mga kakampi. And mind you, JP is still undefeated in a grand final. What's the secret, JP? Ano bang nangyayari whenever you step into a grand finals para mag-evolve ka na ganito? Ano lang po talaga, nagpo-focus ako sa ginagawa ko lang po yung best ko para sa teammates ko para makakapag-space din. What an incredible performance for the Grand Finals. I bet hindi nila in-expect yung ganitong outcome. And kahapon, nakausap natin ang Team Liquid Philippines. I wanna ask Sanford, dahil Sanford! kahapon sinabi mo na hindi nyo inaasahan or hindi nyo ina-aim yung championship today. What happened this morning? What made you decide? Ano ang tumakbo sa isip nyo na ganito kalakas ang Team Liquid Philippines stepping into the Grand Finals? Ano lang po yun reverse psychology lang po yun. Pero talagang in-enjoy lang po namin yung series tapos ayun, sobrang nagulat kami na nakuha namin yung ganitong resulta. So this is Team Liquid Philippines without any pressure. This is your potential. Pero parang may pressure kanina. OHEB! Oheb, nararamdaman namin yung pressure dito OHEB Game 3 pa lang. Palong-palo ka na. Anong meron doon? What's the story behind it? Gusto ko lang talaga bumawi sa Aurora, kaya sobrang gigil ko kanina. Pero mga close naman kami yan, sa in-game lang talaga magkakalaban. Parang hindi kayo naniniwala. Naniniwala ba kayo? Nako, OHEB. Medyo tagilid ang resulta ng iyong interview pero hindi tagilid ang inyong naging resulta with this tournament. Once again, your finals MVP, JP! What a moment for all of Team Liquid Philippines and for the rest of them that are right here. In behalf of everyone that has made it all happen, in behalf of our teams, staff, and the rest of everybody, support, maraming salamat po sa lahat ng nagpunta sa Cuneta Astrodome to be part of history. And in behalf of Almira, Odin, my name is Hans Galeria, and this has been MPL Philippines Season 16! Champions, you can do your trophy lift one more time. Odin, please do the counting for us. Once again, you may